Walang patid ang pagdagsa ng mga deboto sa tradisyonal na pahalik sa Quirino Grandstand. Hindi naman mapigilang maging emosyonal ng ilan. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Kumpara kahapon, mas sumaba pa ang pila ng mga deboto na nais makiisa sa tradisyonal na pahalik ngayong besperas ng pista ng Jesus Nazareno. Umabot na ang pila sa Rojas Boulevard. Hindi naman alintana ng mga deboto ang init ng panahon habang naghihintay. Anila, maliit lang itong sakripisyo sa biyaya na kanilang natanggap. Isa sa mga pumila dito ay ang senior citizen na si Nanay Lucita, na kahit nasa dulo ng pila ay hindi niya to iniinda. Hindi naman niya napigilan na maging emosyonal habang ikinukwento ang naging tulong sa kanya na Nazareno. Pinagaling niya ako hanggang ngayon. Kahit maraming pila, kahit mapuyat kami, tutuloy ako kasi siya ang nagpagaling sa akin. At hindi na ako nakakalakad, binubuhat na lang ako. Binuhat ako, dinala ako sa kanya sa Quiapo. Nagsimula yun na yun. Guminaway katawan ko. Anya, hanggang bukas na siya dito at kanyang hihintayin na makabalik ang imahe sa Quiapo Church. Emosyonal din na magtsayang Marieta at Cristina na isang buntis matapos makalapit sa imahe ng Jesus Nazareno. Alas 7 pa anya ng umaga sila nagsimulang pumila at alas 3 na ng hapon natapos. First time namin pumilang ganito. Medyo po mahirap pero tiniis. Magaan po, pakiramdam po. Parang nawala po yung naramdaman ko yung ubo po. Giubo kasi po, pangako po sa Panginoon nga pupunta po kami dito para maglagay po kami nito po. Ilan lang sila sa libu-libong deboto na pumila sa pahalik na may kanya-kanyang kwento, panalangin na tupad, may panata o may pasasalamat. Samantala, magpapatupad naman ng mahigpit na seguridad ang Philippine National Police para matiyak ang kaligtasan ng milyong-milyong deboto na makikisa sa traslasyon bukas. Ayon sa DILG, aabot sa mahigit 12,000 pulis ang kanilang ipakakalat para magbantay sa pista ng Poong Jesus Nazareno. Sa ngayon po ay wala po tayong namomonitor na anumang seryosong banta at syempre yung ating mga intelligence operatives ay magmamasid po sila doon para kung may mga namomonitor po sila ay mabilis na i-report po doon sa mga unipormadong pulis po natin na nakadeploy po. Una nang sinabi ng PNP na makikipag-ugnayan sila sa security plan ng lungsod ng Maynila, iba't ibang government agencies, stakeholders, habang ang PNP Highway Patrol Group naman ang mangangasiwa sa traffic flow. Habang nakatutok naman sa posibleng physical at digital threats ang PNP Intelligence Group at Anti-Cybercrime Group. Yung estimate po last year nasa around 6.5 million po. So the same din po more, mga around that numbers din po yung inaasahan if not mas marami po. At yan po ang isa sa mga reason kung bakit yung ating pong 12,168 ay fluid po yan. Pwede po yan madagdagan, depende po sa makikita po natin doon po sa magpa-participate po dito po sa traslasyon. Maliban po dito sa mga projected deployment, meron din po tayong mga reserve force na po readily deployable if there is a need to increase yung ating pong deployment. Bukod dito, mahigit 100 na firefighters at isang team ng anti-chemical, biological, radiological at nuclear threats ang ide-deploy ng BFP. Sa bahagi naman ng DOH, magtatalaga sila ng medical teams at mga health stations sa mga pangunahing lugar sa ruta ng traslasyon, kabilang dito ang Quirino Grandstand, Rizal Park, Ayala Bridge, Pikasal at Quinta Market. Habang magtatalaga din ng mahigit 200 tauhan ng DOH mula sa Health Emergency Response Team ng 20 ospital sa Metro Manila. Aabot naman sa 1,000 volunteers ng Philippine Red Cross ang nakakalat sa mga lugar na dadaanan ng prosesyon. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.